pwede ba maging permanent residence dito. Kinakailangan natin dito magtrabaho ng 7 years. Ngayon nandito tayo sa apartment na ginagawa namin at ipapakita ko sa inyo yung isang klase ng apartment na nagkakalaga siya ng 17,000 Danish kroner. Papasukin natin itong pinakamalaking apartment. Ipapakita ko sa inyo yung presyo ng 150,000 or 70. Dito ka maghuhugas, plato, so komportable. Hello po mga kabayan. So ngayon nandito tayo sa apartment na ginagawa namin at ipapakita ko sa inyo yung isang klase ng apartment na nagkakalaga siya ng 17,000 Danish kroner or i-type nyo sa 9 mga kabayan na sa 150,000 yung per month. So yan lang po yung pagkasabi ng kasama ko na yan po yung bayad. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung itsura dito ng apartment na ginawa namin at para ma-idea kayo dito sa lugar ng Greenland. Dito po tayo sa ground floor mga kabayan. So yung itsura, yung exit niya, yan po yung exit niya. Yan. So dito sa kabila, meron din siyang exit sa kabilaan yan. So ito na klase na ito mga kabayan. Merong tatlong klaseng apartment ito. Yan isa. Tapos ito dalawa. Tapos ito yung pangatlo. Ito yung pinakamalaki kasi halos kalahati sa kanya. So nakakadepende kung ano yung style na gusto mo. Ito may elevator siya kasi hanggang 4th floor ito. So ito mga kabayan, papasukin natin itong pinakamalaking apartment. Papakita ko sa inyo yung presyo ng 150,000 or 17,000 Danish kroner. So meron po ito doorbell siya. Pagpasok mo mga kabayan, ayan, ito yung pong itsura. So meron siya dito intercom ba yan or pag may tao sa labas pipindutin niya lang. Tapos dito bubuksan mo to kasi susi to. Ibig sabihin bubukas siya dun sa labas. So may access ka dito pag may tao. Mabubuksan siya dun sa main door. So ito na may switch na to dito pero wala pa siyang ilaw. So ikaw na ata magkakabit ng ilaw. So ito na yung main door natin kanina sa labas. Tapos ito yung pinaka master bedroom ata to. Yan, master bedroom ito. Kasi yan may dalawang cabinet. Ayan po, ganito kalaki yung master bedroom. Tapos may terrace po siya sa labas. Ayan po yung terrace nyo. Pwede ka mo tumambay dyan. Ayan, manood ko po ng Northern Lights. Ayan po. So may heater na din dito. Ayan, kulang na lang ito ng bed. So ngayon, pagpasok mo dito, ito po yung mga cabinet. Lagayan po ito ng mga gamit, uniform nyo, ano ba ang mga stock nyo. Tapos dito naman, meron po dito, kaso wala pang, ayan, meron na po dito CR. Ito po yung CR, toilet bowl. Dito po ilalagay din yung washing dryer. Nandiyan na pong liguan nyo. So ganito po ang CR nyo or comfort room. Dito na din yung maglalaba. So ngayon, pasok tayo mga kabayan. Ayan. So pagpasok natin dito, meron pa dito isang kwarto. Yan, kung may anak ka po na isa, yan, pwede po dito, isang kwarto. Yung ganito po, laki yung kwarto dito. So maganda na to kasi yan, malinis na. TV room, dito kama niya, may heater na siya. Mayroon siyang cabinet dito na maliit. So yung pangalawang kwarto natin. Ito na po yung kusina dito mga kabayan. Pero ipakita ko muna sa inyo yung pangalawang kwarto, pangatlong kwarto. Ito yung pangatlong kwarto. Ayan. So pareho lang kalaki dun sa kabila. Tapos may cabinet din po. Yan. So pangatlong kwarto tayo Tapos yung pangatlong kwarto, ito naman pang-apat na kwarto. So tingnan natin kung gaano kalaki yung pang-apat na kwarto natin. Ayan. So ito po yung pang-apat na kwarto. Medyo malaki-laki din siya. Ayan. So kulang na lang ata dito cabinet. Yan po siya. May TV na din. Ayan. TV connection, outlet. Ayan. Ilaw na lang kulang. Tapos ito po yung labas natin. At ito naman mga kabayan, ito naman yung kusina. So napakaganda ng kusina Talagang maganda yung pagkagawa dito. Kung maghuhugas, plato, so komportable. Ito po yung lutuan. Tapos yan, may makabinet sa taas. Lagyan nyo ng mga gamit. So yung kulang nito, mayroon na siyang dito, kulang na lang dishwasher dito at saka refrigerator. So yung sabi ng kasama ko, 17,000 Danish kroner daw yung rent nito. Or nagkakalaga ng 150,000 pesos. So napakamahal mga kabayan. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, mahal talaga dito yung cost of living. Pero ito ay nakadepende lang din kung ano po yung trabaho mo. Kasi kung ganito naman yung kukunin mo, dapat yung sahod mo malaki din. At siyempre dapat may kasama ka din sa pamilya mo para hati-hati kayo. Kasi kung ikaw lang tapos yung mga anak mo mga kabayan hindi naman nagtatrabaho, so maganda ito pag yung anak mo nagtatrabaho. Pero kapag hindi nagtatrabaho yung anak mo, medyo mahirap. So mayroon naman dito ng tag-isang kwarto, mayroon ng studio type guys sa amin mura. At saka old model, new model. Ito kasi
modern ito, kaya mas mahal. Pero kung may anak ka naman na 3 mga kabayan, tapos kasama si Mrs. at ikaw, so 5 kayo nagtatrabaho sa pamilya ninyo, so kayang-kaya nyo lang ganito, makakuha kayo ng bahay, so 5 kayo magbabayad. Pero kung ikaw lang nagtatrabaho, o 2 kayo ni Mrs., mukhang alanganin. Kaya dito sa Greenland, ibagay mo din yung lifestyle mo, kung kaya mo bang masustintuhan yung araw-araw na gastusin mo. So dito dapat mabuhay ka dito ayon lamang sa sinasahod mo. Mayroon na mga bahay dyan mga kabayan na mura, hindi ganito kamahal. Mayroon namang mapipili. Luma lang siya, pero maganda pa rin yung loob. Kasi yung bahay ko nga maabot lamang yun ng 27 or 29,000 pesos yung per month. So lahat na yun, kasama na lahat. Pero walang kwarto yun. Kaya pinagtsatsagaan ko kasi mura. Ako naman, gusto kong kumuha ng bahay, yung company ko yung mag-provide. Kasi meron silang babayaran dyan na percent. Kasi kung ako lang gaya nito, mas mahal. Ito nga, mura na nga ito, 17,000 kasi may kilala ako na Pilipino na 17,000 din daw yung bayad niya per month. 2 kwarto lang. Pero siya lang ang kumuha, hindi ata yung company niya. Kasi pag company mong kukuha, may porsyento yan sila na ibabayad. Bali, tutulungan kanila. So, depende sa kontrata. So, ito na bahay, mura na to, 17,000. Kasi, ang alam ko, dadaan to sa company mo magtrabaho ko dito. So, yun lang po mga kabayan, no? Pagka dito ka sa Greenland, so kailangan mo din, kahit nasa abroad ka mga kabayan, kahit anong laki ng sahod mo, ibagay mo din yung mga gastusin mo, kung paano ka din mabuhay, kung ano yung lifestyle mo. So, hindi lang na, dahil nasa labas ka ng bansa, so kukuha ka ng mga bahay, sasakyan, na hindi mo pala kayang bayaran. So, mas mahirap, hindi tayo makaipon. Mas makautang pa tayo. Ngayon mga kabayan, tapos na tayo dito sa pinakamalaking kwarto na to. So, kung hindi mo kaya yung presyo na yan ay 17,000 Danish kroner, punta tayo dito sa maliliit. Yan, 2 kwarto, 2 kwarto, mayroong 1 kwarto. So, ito, titingnan natin kung ilang kwarto ito. So, ito po ay apartment 3. So, normal lang mga kabayan, no? Kapag titira ka sa mga apartment, mayroon kang mga kapitbahay dyan. May iba-ibang may-ari ng mga apartment. So, ito yung rirentahan mo. So, ipakita ko sa inyo dito kung ilang budget. Magkano budget nito, sasabihin ko sa inyo. Pagpasok mo, ito yung main door. Yan. Siyempre, meron din yung, yan o. Ito po, kung sa intercom, kung may magpindot dun sa labas, kung anong number mo, may number ka dun sa labas, halimbawa, room 01 ka, may pipindot dun sa labas. Tapos ito, sasagot mo to. Kung kakilala mo, yung buksan mo lang, mau-open yung pintuan dun. Tapos, ito na yung pagpasok mo dito, merong CR dito. Ayan. So, ito na yung CR. Ayan, ganun pa rin. May toilet, mayroong washing, dryer. Dito ka na mag-dryer din. Laba. Ayan. So, ngayon, pasok tayo dito sa ito. Ito yung isang main door pa. Papasok ng bahay mo. Ayan, tingnan natin kung ilang kwarto. Ayan. So, ito po yung itsura dito mga kabayan. Ayan po siya. Pagpasok mo dito, kusina. So, dito po lutuan, oven, dishwasher, ayan po, hugasan. So, ito yung space mo dito. Dito kayo kakain, dining nyo dito, tapos doon naman yung TV room nyo. So, ganito lang kalaki. Ayan, so may bintana na, may heater. Tapos, ito po, meron kang veranda dyan sa labas, tambay-tambay ka. Ayan, so may kwarto dito, isa lang. Ito po. So, ganito lang yung isang kwarto. Ayan, kung meron kang isang anak, pwede. Ayan, pwede din kung 2 anak. Isa sa loob kung maliit pa, or kahit 2, gaya sa akin kung 1 siya, kung maliit pa lang. Ayan po, ganito. So, sabi ng kasama ko, ito daw yung maabot sa 10,000 Danish kroner or nasa 90 pesos. So, mahal talaga dito sa city, no? So, isang kwarto lang, 90,000. So, depende po mga kapin kung saan ka titira. Yan po yung labas niya. Yan, ganyan po. Modern na po yan mga kapin, no? Malinis. Mga kabayan, ngayon ay uuwi na tayo ng bahay. Maglalakad na ako. Nandito kasi ako sa city, nagtatrabaho. Yung tinatrabuhan ko pala mga kabayan, pakita ko sa inyo. Yung tinatrabuhan ko pala ito. So malapit na itong matapos. 5 building na ganito mga kabayan, no? Mga apartment po yan hanggang doon sa dulo. Ngayon uuwi na tayo. Alas 4 na dito mga kabayan, no? Minsan alas 4 ako muuwi. Depende po mga kabayan, no? Minsan alas 4 ako nauwi. Minsan naman alas 5 madalas yan. Pagka alas 4 na natapos ko na yung project ko, kung malapit lang dito sa bahay, umuwi na ako gaya nito. So maglalakad tayo dito at ipakita ko sa inyo mga kabayan yung madadaanan natin. Ayan. So dito sa Kuan ayan. So yung tinatrabuan natin yan sa likod.
So medyo madilim na dito yung alas 4, no? Ganito kasi sa Greenland kapag malapit na po talaga. Ganito kasi sa Greenland kapag winter, maiksi lang yung araw. So nagtanong kasi sa kabayan, sabi niya, tinatanong niya kung pwede ba daw maging permanent residence dito sa Greenland. Kung makapagtrabaho ka po dito, may chance po ba? So tatanungin natin yan kasi balak niya nga daw magtrabaho dito. Nag-a-apply siya. Pwede niya ba i-withdraw yung kanyang status kasi nasa magandang lugar naman daw siya ngayon, pero mas gusto niya daw yung ganitong lugar na tahimik at parang gusto na naghahanap siya ng lugar na pwede siya ma-permanent residence. Sagutin natin si kabayan, pwede ba maging permanent residence dito? Ako po ay nagtanong-tanong dito, pero nag-research din ako para makasigurado tayo. So ayon sa aking nabasa mga kabayan, kapag ikaw po ay Nordic citizen o yung mga nasa Europe, Nordic, ano ba yung Nordic? Kasi yung pagkakalam ko, Nordic, mga Nordic countries, yun po yung kabilang yung mga Denmark. Ang alam ko mga yung Nordic countries, yun yung mga sa Europe eh. Pwede sila dito, direct na sila dito, malaya silang pumunta dito, tumira, magtrabaho nang wala nang kailangan. Kailangan lang nila ay mag-register ng papunta dito. Pero tayo ay hindi naman tayo Nordic, tayo ay mga Asian, other nationalities po tayo, nabilong po tayo sa other nationalities. So dahil tayo ay hindi naman Nordic, so kinakailangan natin dito magtrabaho ng 7 years ayon po sa aking nabasa, tuloy-tuloy po. At ganun din po sa natanong ko sa mga Pilipino, dapat 7 years ka daw magtrabaho dito na tuloy-tuloy. Ito yung lugar na dadaanan natin dito. Tingnan nyo yung mga bahay, medyo luma lang siya. Ayan. So napakatahimik. At yun, kung napapansin nyo mga kabayan, no? Parang walang katao-tao, pero plana itong gigibain ito. Ayun, so sabi nila 7 years kang tuloy-tuloy magtrabaho sa isang kumpanya. Pwede naman daw lumipat sa ibang kumpanya, basta patuloy lang yung pagtatrabaho mo ng 7 years, wala daw mabago sa sahod at siyempre yung posisyon mo. Kasi pag nabago daw yung sahod at saka posisyon, mukhang magkakaproblema ka. Pero kung gusto mo mga kabayan na hindi ka talaga magkaproblema, ituloy mo lang mga kabayan 7 years sa isang kumpanya. Pag matapos mo daw yung 7 years, ay siyempre may exam pa yan kung saan susubukan ka kung pwede ka bang makasagot sa lingwahe nila dito na Danish. So Danish po dito yung exam. Kapag maipasa mo po yun, ay maaari ka ng maging permanent residence. Depende po sa exam, basta mapasa mo siya. Basta ang unang requirements nila, makapagtrabaho ka dito ng 7 years na tuloy-tuloy, may chance ka na mag-apply ng permanent residence at kapag naipasa mo yung lingwahe nila. Ang kalamangan lang sa permanent residence ay pwede ka nang magtrabaho kahit saan mga kabayan. Bago ma-expire mga kabayan yung aking work permit dito dahil ako ay temporary, kailangan ko siyang i-renew. Hindi kagaya sa permanent residence, hindi na nila kailangan mag-renew ng mga permit. Kumbaga, pwede sila maghanap dito ng trabaho kahit saan po, basta nandito lang sa Greenland. Kung hindi nila magustuhan yung isang trabaho, pwede silang umalis. Kasi yun yung kalamangan nila. Wala na silang permit na gaya sa akin na ako ay temporary work permit. Kapag ma-expire po ito, ay pwede po akong pauwiin kapag hindi ko po na-renew. Hindi po kagaya sa permanent residence na kahit hindi mo na kailangan ng visa dito o work permit para magstay dito sa Greenland. Ang misis ko naman mga kabayan, siya ay open work permit pero temporary lang din siya. Ang kalamangan lang niya mga kabayan, kapag open work permit ka dito, temporary ka, kahit saan ka mag-apply mga kabayan, pwede sa ang kumpanya, ilang oras. So magandang chance mga kabayan, no? Kung gusto mo po yung ganitong lugar, kung may balak ka na tumira talaga dito ng matagal, kapag nakapagtrabaho ka ng 7 years, may karapatan ka po mag-apply ng permanent residence dito. Kasi sa ibang lugar mga kabayan, kahit ilang taon ka pa magtrabaho, kahit habang buhay ka pa magtrabaho, hindi ka pa rin magiging permanent residence. Magandang pagkakataon kapag nagustuhan mo itong lugar na ito, kapag may balak ka tumira dito. Kaya kabayan, sagot ko yung tanong mo na pwede ba maging permanent residence dito. Pero syempre mga kabayan, hindi lang yan ang isaalang-alang mo, yung magiging permanent residence ka.
na lilipat ka agad dito. Isaalang-alang mo din yung cost of living. Malay mo mga kabayan, no? Yung cost of living dyan sa lugar mo, mas mura pala. Tapos, mas malaki pa pala yung sahod mo dyan. So, sa susunod na topic, i-share ko sa inyo kung magkano ba yung cost of living dito sa Greenland. Kung mas maganda ba dito, o mas maganda dyan sa tinatrabuhan mo. Kasi, napaka-importante talaga yung cost of living. Hindi lang yung lugar, isalang-alang natin. Dahil nga, yung lugar mga kabayan, kahit saan, pwede naman tayong tumira. Pero, pinaka-importante yung cost of living. Makakaipon ba tayo? Kasi yan yung isa sa dahilan kung bakit gusto natin mag-abroad. Dahil naman sa pera, di ba? Para makaipon. Kasi may mga lugar naman mga kabayan na hindi talaga natin gusto na tumira talaga sa abroad. May mga iba talaga, halos lahat, na gusto talaga umuwi sa Pilipinas kasi yun yung nakasanayan natin. Kaya umalis tayo ng ibang bansa. Ayan mga kabayan, bumalik ako kasi tumawag yung kasama ko kung saan na daw ako kasi uuwi na din siya. So mabuti na lang mga kabayan, no? Hindi pa malayo-layo yung nilakad ko. So ngayon babalik ako dun sa site at aantayin ko siya dun dahil papunta na din siya. So itong kasama ko mga kabayan, magkabats din kami nito sa Saudi Arabia, tapos magkasama din kami dito. So kami na lang yung naiwan ngayon.